Minsan parang hindi mapigilan ng utak natin sa kakaisip ng kung ano-ano. Paulit-ulit mong iniisip yung isang bagay na hindi mo naman agad masasolusyunan. Kaya nauuwi lang sa stress at pag-aalala. Kung gusto mong mabawasan ng ganitong klase ng overthinking, subukan mo yung mga hindi pangkaraniwan pero epektibong paraan na to. Una, i-brain dump lahat ng iniisip mo. Kapag ang dami mong iniisip at parang hindi mo na alam kung ano yung unahin, kumuha ka lang ng papel o di kaya buksan mo yung notes sa phone mo, tapos isulat mo lang lahat. Walang format, walang tamang sagot, basta ilabas mo lang lahat ng mga gumugulo sa utak mo. Ayon sa pag-aaral, ang pagsusulat ay isang paraan ng pag-release ng stress. Kapag nailalabas mo yung mga iniisip mo, hindi na sila parang trap sa loob ng utak mo. Kaya mas nagiging malinaw na yung mga pananaw. Halimbawa nito yung meron kang deadline sa trabaho or sa school, tapos hindi mo alam paano mo sisimulan yung gawain na yon. Isulat mo lang lahat ng nasa isip mo, yung mga dapat mong gawin, yung mga worries mo, kahit yung baka pumalpa ka. Pagkatapos nun, balikan mo to, tapos unahin mo kung ano yung kaya mong kontrolin. Pangalawa, gamitin ang sensory grounding technique. Kapag feeling mo nalulunod ka na sa kakaisip, gamitin mo ang 5 pandama mo para ibalik yung focus mo sa kasalukuyan. Isipin mo yung 5, 5 bagay na nakikita mo. 4, 4 na bagay na nahahawakan mo. 3, 3 bagay na naririnig mo. 2, 2 bagay na naaamoy mo. 1, isang bagay na nalalasahan mo. Ang utak natin, program yan na mag-react sa physical sensation. Kapag ginagamit mo ang senses mo, natutulungan mong maputol yung cycle ng overthinking at bumalik sa kasalukuyang sandali. Halimbawa nito yung kinakabahan ka bago yung isang presentation. Huminto ka muna tapos i-observe mo yung paligid mo. Halimbawa, nakikita ko yung laptop ko, naririnig ko yung tunog ng aircon, tapos nararamdaman ko yung lamig ng tubig sa loob ng tumbler ko. Sa ganitong paraan, binabalik mo yung sense mo sa kasalukuyan. Kaya mas present ka na sa ngayon. Tapos hindi na puro what if yung mga iniisip mo. Pangatlo, palitan ng pananaw gamit yung tinatawag na cognitive reframing. Nag-overthink tayo minsan kasi masyado natin ginagawang negative yung tingin natin sa isang sitwasyon. Sa halip na isipin mo na ang hirap naman ito, baka magkamali ako, subukan mong palitan yung perspective mo. Sabihin mo sa sarili mo, mahirap to, pero challenging. At tatry kong gawin to. Kahit hindi perfect, ang mahalaga, matuto ako. Ayon sa cognitive behavioral therapy, ang paraan ng pag-iisip natin ay may malaking epekto sa ating emosyon. Kung babaguhin mo yung pananaw mo, hindi ka basta-basta malulunod sa negative thinking. Halimbawa, kapag nagkamali ka sa isang task, huwag mong sabihin o huwag mong isipin na ang hina mo talaga. Sa halip, sabihin mo na, okay, natutunan ko na kung paano ito hindi uulitin next time. Pang-apat, subukan mo yung worst case scenario challenge. Madalas tayo nag-overthink kasi takot tayo sa mga bagay na hindi sigurado. Pero kung haharapin mo yung worst case scenario sa isip mo, tapos gagawan mo to ng plano, mawawala yung takot na kasama nito. May tinatawag kasi tayo na negativity bias. Madalas mas iniisip ng utak natin yung mga masasamang pwedeng mangyari kaysa dun sa mabubuti. Pero kung i-analyze mo lang mismo yung worst case scenario at kung makakahanap ka ng solusyon, mawawala ang hatak ng takot. Halimbawa, meron kang job interview, tapos iniisip mo, paano kung magkamali ako? At paano kung di ako matanggap? Sige, isipin natin yung worst case scenario. Hindi ka natanggap. So, anong pwede mong gawin? Pwede ka mag-apply sa ibang kumpanya, pwede mong i-improve yung interview skills mo,
o pwede kang humingi ng feedback para dun ka pa mas lalong gumaling next time. So ayun, hindi na gano'n ka-scary yung iniisip mong worst case. Ang pag-iisip natin ng sobra o yung tinatawag na overthinking, isa siyang mental trap na pwedeng makasira sa peace of mind natin. Pero hindi ibig sabihin na wala na tayong magagawa. Subukan natin yung brain dump para mailabas yung thoughts natin. Gamitin natin yung mga senses natin para bumalik tayo sa kasalukuyan. Baguhin natin yung perspective natin para hindi puro negative yung ating iniisip. At harapin natin yung worst case scenario para mabawasan yung takot natin. Hindi man to overnight na mawawala, pero sa tulong ng mga technique na to, matutulungan mong mas maging kalmado at mas maging masaya ang isip mo.